So guys, tara i-share ko lang ang aming rides. Yan yung mapa namin na tatawagin kong Batman Beat Laguna Loop. It's a 315 kilometer. Unang destination namin is itong Cloud9 360 degree view dito sa Antipolo. Before kami maghanging bridge, kumain muna kami dahil gutom na kami. Grabe yung view dito guys, makikita nyo yung pollution. So ito pala yung breakfast namin, tapa and tocino. After kumain is umakyat na rin kami dito sa deck nila at hindi ko na rin nabidyohan yung pag-akyat dahil kinakabahan ako dun sa bridge. So ayan yung 360 view dahil kita mo yung Maynila at yung kalikasan. After nun is nagpatuloy na kami sa biyahe. Ito ang destination namin. Una ay Antipolo, sunod is Marilake, no? Actually first time pala makakadaan dito sa kalsada na to. And sobrang namangha ako kasi grabe yung laki ng kalsada dito compare sa Cavite, sa Maynila. Kung iisipin mo, no, pwede palang maging ganito. Pero actually, nakadepende pa rin sa lugar dahil itong Antipolo is nandito sa bandang probinsya na mapapansin naman natin is mga bundok yung nakapaligid dito, no. Sa bawat piga ng silinyador, mapapahinto ka na lang sa ganda ng makikita mo at scenery na babaunin mo sa araw-araw at pwede mo ikwento sa iba. Ayan, at nagpatuloy na kami ng biyahe namin. Dito nga pala yung tinatawag na Devil's Corner. Grabe, yung mga likuan dito, akala ko wala nang katapusan. Yung mga bangkingan na parang racetrack, pero in fairness sa araw na ito, wala akong nakikita na katulad na nakikita ko sa Facebook na mga kamote riders, no? So halos lahat chill ride lang. Maya't maya ay narating na namin tong Tanay Highlands. Grabe yung view dito, napakaganda. At tanaw mo na rin yung Pililya Windmill na isa sa mga tourist spot din dito sa Laguna, Rizal at Quezon. So ito yung mga in-order namin na masasabi kong sulit din naman sa presyo niya. After noon ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe. At habang papalapit kami sa aming third destination, which is yung Infanta Arc, no? So yun yung sikat na arc. Grabe yung view dito. Ngayon lang ako nakakita na meron pala sa Pilipinas na ganito. Hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa dahil pwede mong libutin gamit ang iyong dalawang gulong na motor. Bigla kaming napahinto dahil may ginagawang kalsada rito or nililinis nila. Kabilaan ay nakahinto. Okay lang din naman dahil ang ganda ng view dito. After noon is nagpatuloy na ulit kami sa aming biyahe. Habang papalapit kami dito sa aming third destination ay palamig na rin ng palamig ang klima dito. Kaya pala siya tinawag na The Little Baguio. Ito at narating na nga natin yung Infanta Arc na marami talagang pupunta ng mga riders dito. And ito rin ang pinaka-destination nila, yung KM90 yan. At konting pa-picture tayo syempre. So ayan, diretso na ulit tayo sa aming destination. Actually, yung fourth destination namin wala kaming maisip dahil gusto lang namin mag-rides, makakita ng kalikasan, at maka-experience ng ganitong view na di mo akalain ay meron pala dito sa Pilipinas. Sa bawat into namin is may nakikita kaming mga falls o resort na may mga lokal din na naliligo. Dito ay naisipan namin maligo at magpahinga muna. After nun is nadaanan namin itong Agus River dito sa Infanta, Quezon, na alam ko na sikat din ito na tourist destination dito sa Infanta. Ayan, tara puntahan natin at ipapakita ko sa inyo yung Agus River. Pagpasok naman dito is kalsada naman siya, hindi siya maputik. So ayan yung bubungad sa inyo, makikita nyo na agad yung river na umaagos at kailangan nyo magbayad ata dito ng entrance. Hindi ko na naitanong kung magkano dahil titignan lang talaga namin kung ano yung itsura ng Agus River. Ito lang kung ano dun eh, malalim, ayun, dutulo. Malalim. After din nun is nagpasya na rin kaming umuwi dahil ayaw naming abutan ng gabi dahil wala pang mini driving light yung aking Honda Jono. So yan, nandito na tayo sa Pagsanghan, Laguna. Dito ay naghanap na lang kami ng makakainan dahil nagugutom na kami. So ayan yung kinain namin, biryani po. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Thank you.